But Prof, I want to go back to to yung ginawa ni Tariela, no? It's so embarrassing. It's so embarrassing. And then no less embarrassing, ito mga nag-audition kay Uncle Sam, no? Si Risa Ontiveros and Kiko Pangilinan followed suit, and then Tulfo followed suit, but they're all saying the same thing. Now they're saying that it is, you are a guest. You are a guest of this country, and it is impolite, that sort of thing, that kind of oversimplistic and but could you explain to us, is the Chinese embassy a guest? Is that the could you explain to us? That is a wrong. Dr. Lorraine, that's wrong. They are not guests. They are missions in the Philippines. And they are here because of the Vienna Convention. Mayroon silang protection under Vienna Convention precisely because they are missions here. They are like an extension. Yung mga diplomats na yan, yung Chinese embassy, extension yan ng Chinese government sa Pilipinas. Kasi in other words, Prof, in other words, Prof, parang si Tariela, itong si Larissa Ontiveros, etc., Tulfo, whatever, Kiko Pangilinan, they're oversimplifying and oversimplifying and talagang false analogy, no? Parang they're also just showing their ignorance, no? Na yung paghalintulad nila. Kasi in other words, the Chinese embassy and all the other embassies in this country do not exist out of the goodness of the hearts of the Filipino people. But because of that Vienna, merong batas, may international law. Could you please expound? Could you please expound? Under Vienna, kasi, di ba, may diplomatic ties ka, and then we are part of the Vienna Convention on itong related sa diplomas, so when you talk about foreign embassies in the country, that is there, it's solid, and it is binding, okay? It's trying to tell the government of that embassy na, okay, ikat natin ang diplomatic ties natin dalawa, ng Pilipinas at saka let us say ng China. That's the meaning of it. And do you really think it's a good thing? Do you really think it's diplomatic? Do you really think this is all about diplomacy and foreign policy? Of course not. Yun eh. Kaya nga sinasabi ko, asan ba ang utak ng mga to? Nasa talampakan nila? They're setting senators and they don't even use. Why? They're using this issue for propaganda or for political grandstanding. For what? For them to earn mileage and what? Popularity in public? For what? At the expense of our regional and international standing and at the expense of our foreign relation with China. Bakit? Kung magkaroon ba ng cutting of diplomatic ties, economic, political, investment, whatever, totally with China, kaya bang sagutin ni Risa Hontiveros, ni Kiko Pangilinan, and the likes of them, kung anong mangyayari sa Pilipinas? At kaya ba nilang saluhin ang mga OFWs? Diba? Kasi ganun yun eh. Yun ang problema ng mga to. Alam mo, nakakainis kasi kabubuhan na to eh. I'm not kidding eh. This is stupidity. And I'm expecting them to have a little bit of, exercising their brain a little bit because para naman hindi nakahiya-hiya sa buong mundo na we have lawmakers na ganito mag-isip dahil lang sa kanilang gustong, projection na they are strong, they're patriot, and my God, that's false patriotism or national... Because they're auditioning. Diba? Nakakahiya. I'm not kidding. Nakakahiya. Yeah. I'm so embarrassed by it talaga. Sobrang nakakahiya. It's so cringy, di ba? Kasi nga yung sinasabi mo, no, that it's based, they're not guests, it's their missions, di ba? No, and they're not. Magkaiba yun. And they exist because of an international law. I'm thinking, looking at Risa Ontiveros, who always needs to have an index card, no? Doesn't seem to have an opinion of her. Diba? And Tulfo, or this Tulfo person, and Kiko Pangilinan, etc. I really think they don't know. I really think they are talagang mababa ang kalidad ng pag-iisip that they would make something as serious like this, no, as this, look like a teleserye. Lumayas kayo. I mean, diba? It's teleserye eh. Talaga, at saka they dumb down the discourse, no? Binobobo nila ang Pilipino na it's a matter of... Yeah, like what Tariela did with our students, di ba? Dinadumb down ang diskurso. Hindi ko matanggap eh. Yeah. You were saying, kasi what did you say? Parang... Hindi ko matanggap pero... Lorraine, to be very frank, yun ang kainis, doon ako naiirita. Ginagawa niyong bobo kaming mga Pilipino. Hindi kami bobo. Mas matalino kanila eh. And Professor Ana, sinabi mo kasi na intellectual dishonesty yung ginagawa nila Gibo, na pinapaikot si Tariela with their misinformation, di ba? I think it's way more than that. It's not just intellectual dishonesty; it's deception outright, no? And it's the goal, the agenda to that is really sinister, no? It's really sinister to divide a nation, diba? And to isolate us from the world, diba? And to keep us under the grip of America, diba? Which has gotten already old. We're already witnessing the collapse of the American empire in our lifetime, right? And still we're here. It's no longer. The world has already moved forward. It has already changed, no? Hindi na siya hegemony. Yeah, go ahead. Go ahead. The likes of Gibo, Ontiveros are still not moving on. Nanaiwan na sila.
Pero ang pinaka naiinis pa ako sa aside from the fact na it's a deception, this intellectual dishonesty, is the fact that you're teaching our kids, our young minds to hate people. At the end of the day, the Chinese are still human beings. You don't teach children or you don't teach kids to hate another human being. That's not what education is all about. Education is about trying to be, have that sense of humanity, understanding the issue deeply, the conflict, if there's a conflict, and trying to provide some kind of tools for our students to have critical minds, not indoctrinate them to hate certain people or certain country, because that is not education as far as I'm concerned. So why in the hell these people are doing this? And also, we're raising our children not just to be Filipinos, but to be global citizens. Yes. That's what we're working Precisely. towards, unity, harmony between nations. So, And but our values of Filipinos, they patok Lorraine, that's our values. Yes. Prof, I want you to watch something. Diba? Yeah, Prof, I want you to watch something. Kasi interesting yung very pointed yung response ng Chinese embassy. Could we watch this? Could we watch this video, please? And then I'd like you to comment on it. Run us through what's going on, okay? Why would I apologize? No? Because of the caricature, yun ba yung issue nila? I didn't even mention na si President Xi Jinping yun. Sila nga yung nagpangalan dun eh. My first explanation is that Xi Jinping, look at him. Xi Jinping, the second one is that for Xi Jinping, that Xi Jinping is Grabe. That was from the Chinese embassy. Chinese embassy ang gumawa niya, and posted. So could you run us by it? Explain to us the implications to it and what all of this mean in geopolitical terms. Una, very glaring. Nagsisinungaling si Tariela. So ibig sabihin, caught in the act siya na nagsisinungaling. Tapos dinitinay pa niya, mayroon namang proof na talaga nagsisinungaling siya. Now, the thing here is, ano ang dapat gawin ni Marcos Jr. at ng DFA at saka ng commandant ng PCG kay Tariela? First thing dapat, if you really, ganito kasi yun, Doc Lorraine, if BBM really has a control of his own government, he should have fired the guy. Yeah. But it shows that the guy is even powerful than BBM, to be very frank, kasi hindi nila makontrol yung guy eh. Diba? So, what is the use of having a president who is inutil kung hindi mo kayang kontrolin ang isang isang subordinate mo na hindi mo nga ang layo-layo ng presidente sa posisyon ni Tarela eh. So, what is the point of having a president who cannot even control his subordinate? Diba? Anong klaseng presidente ka, hindi mo kayang kontrolin? What's the implication of that? Ang official ng PCG mo, very glaringly, nakita na nagsisinungaling. So, anong gagawin mo bilang presidente? The first thing that you have to do, if you really know what is diplomacy, is to ask this guy to say sorry that I have done this diplomatically. It was not supposedly like that. It's not my intention. However you call that, at the end of the day, you need to say sorry, diplomatically speaking. But what is happening is, sinusuportahan ng gobyerno ni BBM itong pagsisinungaling na Tarela. What does it say about our country? Ano yung projection ng country natin? Na ang Pilipino at ang Pilipinas ay sinungaling. Do you really think countries in Asia ay magtitiwala pa sa Pilipinas kung even that incident itself na nakita mo nagsisinungaling, tapos sinusuportahan at hindi makontrol ng gobyerno ni BBM at ang karamihan, Gibo, AFP, Kuno, ang mga tulad ni Hontiveros at saka ni Nakiko, mga officials of government, high-level officials of government, ay sinusuportahan mo ang isang sinungaling? Ano yung picture niyan internationally? So ibig sabihin sinungaling ang Pilipinas. Do you really think they will believe us? Do you really think when we enter into negotiation, they would still look at us na trustworthy ito sila? No, hindi. Kasi ang nakalagay sa isip nila, Diyos ko, ang weak naman ng gobyerno. Hindi nila kayang kontrolin ng isang subordinate. Ang weak ng presidency ng Pilipinas. We will never trust the Philippines when it comes to any kind of international agreement or regional agreements. Ganon talaga ang implications niyan. Geopolitically speaking and international relations speaking. Ganon siya eh. Ang What are the implications? Hindi niya kayang kontrolin siya. Oo, Prof. Ano yung implications? May implications pa sa economy natin, sa economy. Of course. How? Because when you talk about how do you call that economy, when you talk about engagement let's say in trade, ang trade naman kasi between countries ay hindi nangyayari automatically. It's a negotiations. At saka the first thing na titignan ng mga investors, anong klaseng gobyerno mayroon ka? May mga officials ka na sinungaling,
hindi marunong mag-sorry, nagigipagbakbakan pa sa Chinese embassy dahil lang gusto nilang i-assert ang pagsisinungaling ng isang PCG official. Pangalawa, trustworthy pa ba ang Pilipinas? Pangatlo, kaya ba ni BBM kontrolin yung mga tao niya? So ibig sabihin, kaya niya bang i-manage at maging leader talaga ng country? Because when you talk about agreements, ang implementation yan galing sa executive level. Kung ang executive level is weak, cannot even control your own subordinate, what does it implies? Na hindi kaya at walang kakayahan ang presidente mo. So do you really think if I am a foreign investor or even I'm a country, I will invest and engage with you in any kind of dealings? Of course not, because I don't see you as a viable government to engage with, business-wise, investment-wise, economically. That's really the implication of it. Kaya nga sinasabi ko sa mga sinulat ko sa post ko sa FB, BBM has to show force. You control your subordinates. You try to reprimand them and show that you can discipline your own people because you're supposed to be the president of the country. You're supposed to be the author of foreign policy, yet ang foreign policy is being hijacked by a low subordinate. What is the picture ng ang tingin ng ibang bansa sa Pilipinas? Really? It compromises our regional standing given na tayo ang chair ng ASEAN this 2026. Do you really think powerful countries head of state will attend ASEAN summit sa Pilipinas with all of this kind of controversy and scandal on foreign policy? Goodness. Kung ako hindi ako mag-attend, kung ako si Xi Jinping, I will not attend. Ang ahensyang lahat ng tumulong sa rescue operation, kabilang ang dumaan ng China Coast Guard vessel na nag-render ng agarang tulong sa mga Pilipinong marino. Git ng PCG nakasaad sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS na may moral obligation ng bawat bansa na tumulong sa rescue operation sa naman ng nasyonalidad o lokasyon ng mga nasagip. Base sa ulat ng PCG, papunta sana ng Yangjiang, China ang MV Devon Bay mula sa Guatalac, Zamboanga del Sur nang magpadala ito ng isang distress call at agad naman naglabas ng radio broadcast ang PCG para humingi ng tulong sa mga kalapit na sasakyan sa dagat. Huling na-monitor ang barko sa layong 141 nautical miles kaluran ng Sabangan Point sa Agno Bay, Pangasinan. Yung muna latest, balik sa inyo. Ayun. So Erlo, nakanayon yung mga Filipino crew. Actually ko dyan ay nakabalik na sila dito sa ating bansa. Hinatid sila mismo nung mismong CCG. Tungo sa para na i-turn over na rin sila doon sa mga toon ng Philippine Coast Guard na dumating sila kaninang umaga ko dyan. So hindi naman daw, ito nakita ko yung video, may parang umiiyak eh. Hindi ba sila inapin ng Chinese Coast Guard? Mukhang niyayakap naman sila no? Okay dyan, ano yan ang sabi ng mga Filipino crew, talagang inasikaso sila ng Chinese Coast Guard. Bigyan ng pagkain, matutulugan at yung mga kailangan nila, mga damit para makasurvive hanggang maihatid sila doon sa kanilang pupuntahan na papalik dito sa lupa natin kaya dyan. Ayun. Pero itong Chinese Coast Guard, hindi ba ito yung hindi ba ito yung sinasabi nilang tawag doon pumapasok sa teritoryo natin? Erlo? Well, kaya dyan sabi ni Captain Kayabyab, yun yung napadaan na China Coast Guard vessel. Ayun. Doon sa part ng West Philippines kung saan nangyari yung aksidente. No? So bilang kasi may tinatawag na parang kasunduan sa iba't ibang bansa na kapag may nangingi na kailangan ng tulong sa part ng karagatan, dapat tulungan ng kahit sino. Kahit magkaaway man yan o yung bansa mo, bansa nila, kailangan nilang tumulong doon sa mga kailangan ng tulong sa karagatan. Tama, yan ay parang SOP ng UNCLOS ata yan, Din talaga yung magandang relationship mo naman. sa mga kapitbahay mong bansa. Kasi sabihin na nating tungkulin o kaya ay responsibilidad ng kahit sino man na tumulong. Pero kung masama ang loob ng mga ito sa atin dyan, pwede naman nilang alisin yung barko nila dyan, di ba? Ay, sabi, hindi na napansin, Hindi natin halimbawa na. nakita. Kaya kailangan talaga, iba talaga yung makikipagmabutihan ka. Di ba? Hindi yung palalayasin mo. Di ba? Palalayasin mo dito yung embassy. Paano naman gano'n, di ba? Mabigat yung Mabigat statement. yun, oo. Di dapat dito magpasalamat din sa siguro na. Dapat Diba? magsalita siya tungkol dito. Oo. Walang personalan, kumbaga, di ba? O ito isa, kita mo, parang... Ito, nasa barko na sila ng China Coast Guard to dyan eh. Yung barko na ito. Yun nga, kasi parang niyayakap nila, parang Chinese eh. Umiiyak nga sila dyan eh. Kasi parang nagpapasalamat na dahil sa sinagip sila, di ba? kung wala yan, talagang malabo silang mabuhay dyan. Ito, mukhang Chinese yan eh. Saan doon nakatira yung mga Pilipino? Dapat interviewin mo nga yan, Ano masasabi nila? Ligtas sila ng Chinese Coast Guard, yung mga Pilipinong ito, Erlo? Actually ko dyan may pinost ulit na bagong videos yung Chinese Embassy Manila. Ngayon lang nakakita lang natin. Nagpapasalamat sila doon sa yung mga Pilipinong tripulante. Nagpasalamat sila doon sa Chinese Coast Guard kasi nga kung wala yung Chinese Coast Guard na dumaan baka hindi na-rescue yung silang lahat at mas maraming wag naman sana kung nangyari yung mas maraming namatay. Talumpati dito hindi talumpati pero parang sa isang forum nagsalita si dating Pangulong Gloria Arroyo eh.
Recently lang ito, hindi ito bago, matagal na. Tungkol dito. Ang sabi niya, ang relasyon natin sa China, hindi mo dapat tingnan sa isang, dyan lang sa West Philippine Sea. Oo naman, tama yun. Hindi mo pwede na West Philippine Sea lang. Tapos, i-ignore mo yung ating relationship economically, yung ating, yung iba pa. Lahat. Sa lahat ng aspeto yan. Kasi Nelson. kung yun lang, edi away nga tayo doon. Oo nga. Paano naman yung mga Pilipinong nagtatrabaho sa China? Yeah. Paano yung mga negosyanteng Filipino-Chinese, hinihikayat natin pumunta sa Paano China. yung mga nag-i-invest dito? Paano yung pinapautang nila sa atin? Yeah, Ibig sabihin, lahat yun ay away din dahil kaaway natin sila dito. Mali yun. Dapat paano natin yan ibabalanse? Oo. Tama Dapat yun. ganoon. So, hindi mo pwedeng sabihin ng isang embahada na lumayas kayo kung hindi nyo kayang eto si Tarian. Lumayas kayo. Ganon. Sabi, lumayas kayo dito. Sino nagsabi nun? Yung senador na... Ganon. Aya... Di ba kasi tingin ko, baka galit na naman yun eh. Minsan kasi pag galit yun, medyo madadala ng bugso ng damdamin eh. Yun nga. Di ba? Teka, tinan mo ha. Sa halimbawa, pinatulan ng China. Oh. Umalis sila rito. Ang ibig sabihin kasi ng pagtanggal ng embahada Baka ng isang bansa Oo. sa kinaroroonan, halimbawa sa Pilipinas, umalis ang isang bansa, nagtanggal siya ng embahada, Oo. ang ibig sabihin, pinuputol niya ang diplomatic relations. Yes, tama. Ano ibig sabihin nung wala tayong diplomatic relation? Yun ang implikasyon no? Una, baka hindi tayo makapasok sa bansa nila. Hindi tayo pagbilhan nung gusto nating bilhin. Yes. Hindi tayo, wala akong relationship. Wala relasyon. Kaya nga, yun ang sinasabi ko. Baka kasi sa bugso na naman ng damdamin ni Senador, kung ano-ano na naman ang nasasabi niya. Pagkatapos kapag na-realize, mukhang mali ata ako doon. Well, slip of the tongue. Di ba, lagi natin sinasabi, Nelson, hindi mo na ma-recover yan, nasabi mo na eh. Di ba? Ayun nga. Ngayon, tahimik naman ng DFA. Kasi ang pagkaganitong usapan, doon dapat sa official channel, di ba? Oho. Sa DFA po. Sila lang may diplomatic na authority. Oho. Pero pagka ganito, makakagulo tayo ng sitwasyon. Makaka-apekto yan sa relasyon natin. At dyan nga natin sila hinihangaan dyan ha. Dahil ito, mainit na mainit ang usaping ito, hindi pa nangyayari yung paglubog eh. Oo, tama. Oo. Mainit yan ang away na ito, yung sigalot sa palitan ng salita. Tapos nangyari nga yung paglubog. Siguro, yan ay talagang itinulot na mangyari para makita natin ang importansya ng pakikipagmabutihan natin sa Totoo. kalapit nating bansa. Kahit pa sabihin mo, hindi, talaga namang SOPM, hindi pa rin. Ano? Kahit pa sabihin mo, hindi, international ano yan eh. Kung iniwasan Oo. nila, wala naman nakakita. Di ba? Yun. Oo. Well, yun nga sinasabi natin dito, Nelson. Ano, ha? Sana, kung yan ay salita lang siguro ng isang tao sa kanto, mapagpapasensya natin. Pero kung isang mambabatas at senador pa ng ating bansa, malaki po epekto niya. Hindi sa ano pa man, Nelson, ano ha? Kahit pa sabi nga natin, kahit sa isang napakaliit na bansa, Kahit anong bansa. kahit anong bansa po yan, hindi natin dapat sabihin yan. At sila man, ay hindi naman dapat nila sabihin ano man ang pag-aaglahi o pagmamaliit sa ating mga Pilipino. Di ba? Oh. Kaya nga naalala ko bigla, yung pumasok sa isip ko, yung Russian vlogger ba? Yun pa. Yung tingin daw sa mga Pilipino, parang sometimes you look like monkey. Sabi niya, pinahuli ni John Piquin. Pinrasan sa media. Kaya ang tingin daw sa mga Pilipino, yung mga unggoy. Kung ako yun, baka hindi, malaking tao lang kasi. Di ba? Oh. Pero yan, siya lang yun, di ba? Yun Kung lang. naging lalaki, hindi ko, sinabi na tayo, makipag-away na tayo kay Vladimir Putin, di Yun ba? ang sinasabi natin. Baka oh. gusto ba RPG? Doon, mas maraming armas doon. Mas delikado tayo doon. Kaya nga, Di ba? ibig natin sabihin dito, Oo. multifaceted ang relationship natin Oo. sa mga bansa, lalo na yung malapit sa atin. Hindi natin dapat na idamay lahat, di ba? Oo. Lalo pa nga, Nelson, na ang buong mundo, kahit pa ang Amerika na mayroon ding sigalutan sa kanila, Nako. ay nakikipagmabutihan po sa China Totoo sa yan. aspeto ng ekonomiya. Oo. Di ba nakiusap pa nga nung nakaraan eh? Di ba? Huwag nyo naman kami patawan ng taripa. Bagamat yung, di ba, yung presidente namin, ay maraming mga sinasabing ganito, ganyan, ang kabilang kamay nila nakikipagmabutihan sa China. Binaba nga yung tarifa eh. Ngayon na nga, Oo. di ba? Yun ang sinasabi natin. Di ba? Ang buong mundo nakikipagmabutihan sa atin, tapos tayo naman eh. Di ba? Dapat doon, Oo. isipan natin ng papaanong maayos na paraan, di ba? Yun, Hindi oh. makikipagmatigasan tayo. Oho. Ay, nako. Ganun pa man. Pakaingat ho tayo, ha?